If you have felt the dark of night, questioning what is out of sight, He is the answer, He is the light. If you have felt a way of sin, bound by the shame that's hemmed you in, He'll break the chains, He will forgive. Lift your head, morning is coming, there's more to the story. Don't forget, in griefs and in glory, still great is His faithfulness. You felt broken and betrayed, no one to trust, alone, afraid. He'll comfort you, He knows your name. You wrestled with the ache of loss, and why this has been your all too long. He bore your pain, He bore your cross. Lift your head, morning is coming, there's more to the story. Don't forget, grief and glory, still great is His faithfulness. His present helper, keeper, great is His faithfulness, perfect, sovereign, fortress, great is His faithfulness, Abba, Father, comfort, great is His faithfulness, Redeemer, Restorer, Sustainer, great is His faithfulness. Wait on Him, rest in Him, not find your peace again. Trust in Him, hope in Him, great is His faithfulness. Wait on Him, rest in Him, not find your peace again. Trust in Him, hope in Him, great is His morning is coming, there's more to the story. Don't forget, grief and glory, still great is His morning is coming, there's more to the story. Don't forget, grief and glory, still great is His faithfulness. Great is His faithfulness. Great is His faithfulness. Amen. Isang mapagpala at mabiyayang linggo po sa bawat isa. Good morning!
Amen. Napakaganda po ng ating pong simula, ng ating pong gawain, sa ating pong pakikinig pa lang po ng violin solo, sa awiting pong Grace, at sa ating pong Sanctuary Choir. Great is His faithfulness. Amen? So ating pong pananiniwalaan ng ating pong Panginoon Diyos ay dakila at tapat po sa atin at naniniwala tayo na ito po yung pagkakataon na tayo naman po ay magbabalik ng pasasalamat at papuri sa Panginoon Diyos sa kabutihan niya po sa atin. Amen? Are you ready to be blessed? Amen. So magandang umaga rin po sa lahat ng ating pong mga kapatiran na nasa online, especially po sa ating pong mga bishop na alam po nating patuloy na gumagana po sa gawain ng Panginoon Diyos. And this time, anyayahan ko na po ang Bautson tumayo. Tayo po'y dadako sa ating pong panawagan sa pagsamba. Sa aklat po ng Roma, Kabanata 12, talata 1, basahin po natin ng sabay-sabay at ng may pangunawa. All together, ready, begin. Kaya nga mga kapatid, ibinamamanig ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na sa ninyong katampatang pagsamba. At para naman sa payag ng puso sa pagsamba, sabay-sabay tayong lahat, sasambahin ko ang Diyos sa Espiritu at katotohanan, sasambahin ko ang Diyos ng may malinis na puso at kalooban, sasambahin ko ang Diyos sa pagpupuri at awitan, sasambahin ko ang Diyos ng may mataas na paggalang, sasambahin ko ang Diyos sa pagbibigay siya'y aking pararangalan, sasambahin ko ang Diyos at salita niya ay pakikinggan. Please remain standing. Awitin po natin, Search Me, O God. Search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior. Know my thoughts, I pray. Seeing there be some wicked way in me. Cleanse me from every sin and set me free. Cleanse me from every sin and set me free. For our scripture reading, we will be reading from the book of 1 Corinthians, chapter 15, verses 35 to 58. Sundan na lamang po ng inyong pong mga paningin. But some man will say, how are they dead raised up? And with what body do they come? Thou fool, that which thou sowest is not quickened, except it die. In that which thou sowest not the body that shall be, but bare grain, it may chance of wheat or of some other grain. But God giveth it a body as it had pleased him, and to every seed his own body. All flesh is not the same flesh, but there is one kind of flesh of men, another flesh of beast, another of fishes, and another of birds. There are also celestial bodies, and bodies terrestrial, but the glory of the celestial one is one,
and the glory of the terrestrial is another. There is one glory of the sun, and another glory of the moon, and another glory of the stars. For one star differeth from one another star in glory. So also is the resurrection of the dead. It is sown in corruption, it is raised in incorruption. It is sown in dishonor, it is raised in glory. It is sown in weakness, it is raised in power. It is sown a natural body, it is raised a spiritual body. There is a natural body, and there is a spiritual body. And so it is written, the first man, Adam, was made in a living soul, the last Adam which made a quickening spirit. Howbeit that was not first which is spiritual, but that which is natural, and afterward that which is spiritual. The first man is of the earth, earthy. The second man is the Lord from heaven. As is the earthy, such are they also that are earthy. And as is the heavenly, such are they also that are heavenly. And as we have borne the image of earthy, we shall also bear the image of heavenly. Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, neither doth corruption inherit incorruption. Behold, I shew you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that it is written, death is swallowed up in victory. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Purihin po ang Panginoon sa pagbasa ng Kanya pong salita. Let us all pray. Father God in heaven, we thank you, Lord, for this great morning, O God, aming Ama. Maraming salamat po, O Diyos, sa kabutihan ninyo sa amin pong mga buhay. Maraming salamat sa patuloy na kalakasan at buhay na inyo pong ibinibigay po sa bawat isa sa amin, O God, aming Ama. As we honor and praise you, Father, this morning, naway masumpungan niyo pong maayos ang amin pong mga puso, O God. Naway itama niyo po aming Panginoon nang sa gayon maging karapat dapat po kaming maglingkod, O God, aming Ama. Patawad po sa lahat ng amin pong mga pagkukulang, patawad sa lahat ng amin pong mga pagkakamali sa isip, sa salita at sa gawa, O God, aming Ama. Naway sa amin pong kalagitnaan, O Diyos, manahan ka. As we, Father, continue to give you honor and praise, O God, aming Ama. We also want to thank you, Lord, for the life of our Bishop, O God, and we remember him, O Lord, today. As he preach your word, as he do the work that you have entrusted in him, Panginoon, samahan niyo lamang po, O God, at ingatan ang kanya pong kalusugan. Gayon din po ang kanya pong pamilya. We pray also, Father, for our pastor, PNG, O God, aming Ama. Dalangin po na patuloy niyo po siyang bigyan ng wisdom, Lord, as he
continue to do the work, O God, na ipinagkatiwala niyo po sa Kanya, Panginoon. Samahan niyo lamang po, O God, aming Ama. And as we continue, Panginoon, our praise and honor to you this morning, O God, samahan niyo lamang po ang multimedia, samahan niyo lamang po, O God, ang orchestra, O God, aming Ama. At gayon din ang lahat na kabahagi sa gawain na ito, Panginoon, kayo lamang po ang siya pong maitaas at maitanghal, O God. We thank you, Father, for every life presented here today. We thank you for every family, O God, that chooses to worship, chooses to honor you, O God, aming Ama. Keep us broken, Lord, O God, as we continue, Father, to give you praise, as we continue to give you honor, O God. Salamat po, O Diyos. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Please remain standing at aawit po tayo para sa Panginoon. Amen. Alam ko pong ready na tayo. Amen. Nawa, ipaabot po natin yung tinig natin sa langit. Amen. Laksan po natin, awitin po natin lahat in the service of the King. Everybody, first stanza. I am happy in the service of the King. I am happy, oh so happy. I am peace and joy that nothing else can bring. In the service of the King. In the service of the King. Every talent I will bring. I am peace and joy and blessing in the service of the King. Everybody, I am happy in the service of the King. I am happy, oh so happy. Through the sunshine and the shadow I can sing. In the service of the King. In the service of the King. Every talent I will bring. I have peace and joy and blessing in the service of the King. I am happy in the service of the King. I am happy, oh so happy. All that I possess to Him I gladly bring. In the service of the King. In the service of the King. Every talent I will bring. I have peace and joy and blessing in the service of the King. Amen. Bago po tayo magpatuloy sa pangalawang awitin natin, gusto po natin makita na talagang masaya tayo. Amen. Ayan, di po tayo magpapatuloy hanggat di po lahat nakangiti. Ayan, pwede na po. Awitin po natin lahat. Joy in serving Jesus. Let's give our best. There is joy in serving Jesus as I journey on my way. Joy that fills my heart with praises every hour and every day. There is joy, joy, joy in serving Jesus. Joy that rubs within my heart. Every moment, every hour, as I draw upon His mark, there is joy, joy, joy that never shall depart. Amen, ladies. All together now. There is joy, joy, joy in serving Jesus. Joy that rubs within my heart. Every moment, every hour, as I draw upon His mark, there is joy, joy. Gentlemen now. Gentlemen. There is joy in serving Jesus. Joy amid the darkest night. For I've learned a wondrous secret, and I'm walking. Everybody now. There is joy, joy, joy in serving Jesus. Joy that rubs
Amen. And this time, ating pong babatiin muna po ang lahat po ng mga nagdiriwang po ng kaarawan for this week. Ayan. So, ayan po natin, wait po natin i-flash sa ating pong screen ang mga my birthday, my anniversary. So, kung wala man po yung pangalan nyo dito, maybe it's your birthday for this coming week. So, kami rin po ay bumabati sa inyo. Ayan. Alam ko po, exactly today, birthday po ni Sister Margie. Amen? Baka wala pa dyan. So, inuuna ko na po si Ate Margie. Ayan. Di na rin po lumapit dito. Ayan, medyo may ano lang po. Di pa po natin pa-flash. Yan, Deacon Dodi. Psalm Melorin. Ayan, andyan dyan ba? Nasa taas ba? Ayan dyan. Sige po, ayan. Kasama pa si Baby Eli. Yan, okay, awitan po natin sila. Ayan, hintayin lang natin si Sam. Anniversary. Yan na pala, pina-flash na. Bago tayo mawit si Ate Mars, yan. Anniversary, Brother Billy and Sister Pinky. Oh. Pangilan na ba yan? Brother Mark Anthony, si Salmanta, si Deacon Dodi, yan sa 6. Si Krisha, 6 ba yung kay Krisha? Next ba yan? Next ba yan? Okay, 10 yun. Okay. So, kanta po tayo, blessed birthday. Kasama na po yung anniversary. All together now. Blessed birthday to you. Blessed birthday to you. Blessed birthday, God loves you. Blessed birthday. Mas mabilis, come on. And blessed birthday. Usog po tayo dito. Blessed birthday to you. Blessed birthday, we love you. Blessed anniversary. Blessed anniversary to you. Kaya bigyan po natin sila, hilingin po natin ng maikling mensahe. Magandang umaga sa inyo lahat. Good morning, Deacon. Ako'y nagpapasalamat sa Diyos na sa akin sa kaarawan. Nagpapasalamat ako sa binigay sa isang taong pang binigay niya sa akin. Amen. At ako'y nagpapasalamat din. Ako'y nagpapasalamat sa aking asawa at anak na Yun! narito sa akin at sumusuporta. Nagpapasalamat ako sa aking bishop na siyang nagbigay sa akin ng karapatan para maging isang membro ng Yes, amen. simbahang ito. Papasalamat ako sa ating resident na si Norman Marie Gatdula at Yun. sa kanyang kabutihan. Papasalamat din ako lalo na sa aking si Donald Yun. Villar Special mention, Donald Villar. sa kanyang kabutihan sa akin. Salamat po. At ako narito nagpapasalamat sa mga tao na bumati sa akin kahit na hindi pa birthday. Sa 6 pa ako mag-birthday. Salamat Blessed birthday, po. Deacon. Ti Marge. Ayun po. Una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil itinawid niya po ako sa taong ito. Kasi last year, every morning, every day is a blessing. Kapag gigising ako na, alam niyo po, yung buhay kami parehas ni Eddie, kaya nga sinama ko siya ngayon dahil naging struggle po talaga yung last year ko. So, sobrang blessing na itinawid ako ng Panginoon sa taong ito. And kasama po kayo, church, maging si Bishop, si PNG, na lagi po nagpe-pray po sa akin at sa amin po ni Ellie nung time na kailangan po namin ng panalangin. And maraming salamat po, church, dahil alam ko po at ramdam po namin pamilya yung pagmamahal niyo po. Yun po. Amen. Sam. Thank you po everyone. Thank you po Bishop and thank you po Lord. Hindi ko po wala pa akong maisip except po sa pagti-thank you po sa lahat ng tao dahil Amen. birthday ko na po sa February 6. Thank you po everyone. Blessed birthday.
Nagpapasalamat po ako sa church sa inyo pong pag-alala at sa pagbati. Bukas pa po yun. At sa babati pa. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa biyaya niya, sa pagpapala niya sa aming marriage. Amen. Blessed birthday to you. Ayan, salamat po. And this time, wala naman po tayong visitor card po dito. Maliban na lang po kung meron. Okay, so wala. So tayo pong lahat ay tumayo. Awitan po natin ang bawat isa. As we sing. Ligaya ng buhay. Ligaya ng buhay. Kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay. Kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Tayo po'y magkamayan. What a happy life it will be if you know my Savior Jesus. What a happy life it will be if He is your Savior too. He will change your life completely if you just accept Him too. Just receive Him, friends, today, and you'll have a happy life with Christ. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Amen. At ngayon naman po for our tithes and offering before we give, babasahin ko po muna ang sinasabi sa 2 Corinthians chapter 8, verse 12. For if there be first a willing mind, it is accepted according to that a man hath, and not according to that he hath not. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, salamat po sa araw na ito na kami po ay may privilege na makapaglingkod at sumamba po sa inyo freely. At ngayon naman po ay may privilege din kaming magbigay po ng aming mga tithes and offering. Kayo pong gumamit po nito para sa ikalalago ng inyong ministeryo. Nang sa gayon, mas marami pa po kaming mga taong maabot at maidagdag po sa aming simbahan. Kayo po ang mapapurihan, kayo po mag-glorify, Lord. Thank you for your mercy, your grace, and your love. In Jesus' name we pray, Amen. Let's sing po, Anything That Costs Me Nothing, as we give. I cannot come before a righteous, holy Lord, and offer to Him worldly things I do not need, and hope He's pleased. For He wants me to give a heart that's truly His, an offering of highest price, a servant who the Lord can use. And I will not offer anything that cost me nothing. I'll place before Him nothing less than my very best. And if I'm called to sacrifice, it will be worthy of my Christ. I will not offer anything that costs me nothing. Anything that costs me
nothing. Amen. Salamat po. At this time, maawit po ulit tayo sa Panginoon. Tunay po na lahat po ng ginagawa natin para sa Kanya, hindi po mawawala ng kabuluhan. Amen. Tayo po tayong lahat. Awitin po natin, It's Not in Vain. We have labored in the vineyards of the Lord, and it seems the world has stolen our reward. But God has not forgotten, and when He calls us home, we'll receive eternal treasures and a place of honor near His throne. Everybody! It's not in vain. It's not in vain. We serve a risen Savior. Jesus rules and reigns. The heavens cheers us on. We do not walk alone. Our labor, our witness, our faith is not in vain. God has seen our faithful service through the years. All our heartaches, all the burdens, all the tears. So do not be discouraged. There's a purpose, there's a plan, there's a reason for each season. So trust the leading of His hand. Let's sing. It's not in vain. It's not in vain. Amen. It's not in vain. It's not in vain. We serve a risen Savior. Jesus rules and reigns. The heavens cheers us on. We do not walk alone. Our labor, our witness, our faith. One more time. It's not in vain. It's not in vain. It's not in vain. We serve a risen Savior. Jesus rules and reigns. The heavens cheers us on. We do not walk alone. Our labor, our witness, our faith is not in vain. Is not in vain. Amen. Purihin po ang Panginoon. Maaari na po tayong makupo. Pakinggan po natin ang tanging bilang. Isaac walked up the mountain, his father by his side, never realizing he will be the sacrifice. And when Abraham raised his hand to take his child's life, in his heart he must have wondered why. Sometimes God will take us to unexpected places, but in every situation we will find God will provide beyond what we imagine, so much more than we could fathom. He will supply, God will provide when we trust in Him completely and take each step believing as a child.
God will provide. On another hill called Calvary, a father's only son was offered as a priceless gift of faithfulness and love. Amidst the cry of all mankind, God reached down from above and covered us with Christ's atoning blood. No matter what your need is, God will always lead us. I know His grace will always be enough. God will provide beyond what we imagine, so much more than we could fathom. He will supply, God will provide when we trust in Him completely and take each step believing like a child. God will provide beyond what we imagine, so much more than we could fathom. He will supply, God will provide when we trust in Him completely and take each step believing like a child. God will provide. He will provide. I know my God will provide. To God be the Amen. Yan, salamat po, Brother Joven, sa napakagandang mensahe po ng tanging bilang na yan. God will provide, ang susi lang, just trust Him completely. Amen? So hindi na po natin para po patagalin pa ang pagkakataon. This time, handa na po natin ang ating pong mga puso't isipan sa pakikinig po ng salita ng Diyos na dasalin po sa atin ang ating pong mahal na Pastor, Norman Marie Gatdula. Richard! Amen. Good morning po sa ating lahat. Masaya po ba tayo ngayong umaga po na ito? Amen. Praise the Lord for another opportunity to serve God in spirit and in truth. And let us always make sure, mga kapatid, na talaga tayo, pag nasa church, ang ating puso talaga ay nasa pagsamba sa Panginoon. Amen? Yan po ang reason kung bakit po tayo dito sa church, makinig ng salita niya, magpuri sa Panginoon, at itaas ang pangalan ng Panginoon. Kaya, kung hindi po yan ang nasa puso nyo ngayon, nawa po ay i-correct po natin yung ating po mga puso. Talagang pag nasa service tayo, makinig tayo ng salita ng Diyos. Talagang Diyos ang ating pong ilagay sa ating pong isipan. Of course, patuloy po natin pag-pray palagi po ang ating pong mahal na bishop, no? Sa kanya pong mga speaking engagement. So may mga speaking engagement siya buong araw din po na ito. And I would like to praise the Lord, no? Dahil mamaya po, meron po ulit tayong mga candidates for baptism. Amen? So mamaya po ay supportan din po natin, no, yung ating pong baptismal service. Praise the Lord sa mga kapatid po nating nag-decide na sila po ay susunod sa tubig ng bautismo. And this morning also, kasama po natin ngayon si Miss Estrella Reyes. Sister Estrella Reyes, bisita po siya ni Sister Bernadette. Asan po? Ayun, nandun po siya. Ayun, medyo natakpan lang yata nung poste. Ayan po. So welcome po kayo sa Living Water Baptist Church. At masaya po ang Living Water Baptist Church pag meron po kami nakakasama po ng mga first-time visitors. Salamat po. Pwede na po kayong maupo. Ayan po. So happy birthday po, Ate Margie. Shout out po sa iyo. Ayan po. So birthday po exactly today ni Ate Margie. Okay po. Ready na po ba tayo makinig ng salita ng Diyos? Amen. Pero bago po yan, gusto ko muna po tayong mag-pray lahat. No? Pag-pray po natin si Nanay Lina. Isa po ito sa mga faithful members natin. Pero dahil po sa kanyang age, katandaan, hindi niya na po kinaya talagang mag-church. Pero ito yung masasabi ko po na nung ako pa po ay member po ng church at hindi pa po ako pastor,
nilagay ng Lord sa heart ko talaga na lagi kong aalalayan si Nanay Lina pa uwi. Lagi pong iakatid sa sakayan. Kaya yung ibang young people natin, namana na rin yung ganyan pong ministry, yung alagaan po yung mga precious rubies. Kaya si Nanay Lina po, Nanay Lina Rodriguez ay nasa ICU pa po ba siya or something? Nasa ICU po. Although matanda na rin po talaga siya, 103 years old, no? 103 years old. Pero gusto ko lang po na wag natin siyang kakalimutan kasi po napaka-faithful po na member po niyan. Talagang encouragement lalo na sa ating po mahal na bishop, no, na nagpipilit po yung umakyat kahit po may tungkod na po yan. At saka at the same time, nung medyo malakas-lakas pa po siya, isa po yan sa mga faithful po sa mga centers po natin. Tama po, no? Si Teacher Plong, isa sa na-train yan sa centers po natin. So, pray lang po tayo saglit for Nanay Lina. Let's pray, Dear Father in Heaven, Lord, we thank you for the life of Nanay Lina Rodriguez. Panginoon, siya po ngayon nasa ICU, but we lift it up to you, Panginoon, kung anong pong kalooban niyo po sa kanya pong buhay. At kung kalooban niyo po, Panginoon, na patuloy pong ikaw ay mahayag po sa haba po ng kanyang buhay, ay purihin po kayo, Panginoon. Nawa po, Panginoon, ay palakasin niyo po siya muli at alisin niyo na rin po siya sa hospital, Panginoon, at siya po ay maging maayos na po ulit, Panginoon. Kung ano man po ang kalooban niyo, Panginoon, pinagkakatiwala po namin sa inyo si Nanay Lina, at Panginoon, ang kanyang pamilya, Panginoon, ay i-provide niyo po yung mga pangangailangan po nila, especially po, Lord, yung mga financial needs sa pagkaka-hospital din po ni Nanay Lina. Thank you for everything, Lord. At Panginoon, sa mensahe pong amin po mapapakinggan ngayong umaga po na ito, nawa, Panginoon, ay maging pagpapala po ito sa lahat po ng makakapakinig. Lord, we also pray for Mami Maan, na nakikinig din po ngayon, Panginoon. Nawa po, ingatan niyo po sila patuloy. Comfort po sa kanilang family, Panginoon, sa pagkawala ng isa sa kanila po mga family members. At ganun din, Panginoon, sa aming mahal na bishop, pagpalain niyo po siya, Panginoon, bigyan ng good health, Panginoon, at wisdom, at nawa pang ipagpapala po siya, Panginoon, sa lahat po na makakapakinig po sa Kanya, sa mga preachings po niya, Panginoon, ay tulungan niyo po siya, Panginoon, patuloy. Thank you for everything, Lord. Ingatan niyo po kayo, Panginoon, sa pong pakikinig po ngayong umaga po na ito. Gamitin niyo po, Panginoon, bigyan niyo po ko ng lakas, ng discernment, ng wisdom, ng words, Panginoon, to preach your word this morning. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So let us all stand. Let us all stand at tayo po yung magbasa na po ng salita ng Diyos. Excited na po ba tayo? Amen. Sana po ito po yung pinaka-excitement po natin, salita po ng Diyos. At babasahin po natin responsively ang Daniel chapter 3. Daniel chapter 3. Let me now give you the message that I entitled, 3 Powerful Words from the 3 Young Hebrews. 3 powerful words from the 3 young Hebrews. Daniel chapter 3, babasahin ko po yung verse 1, kayo po magbabasa sa verse 2, and then we will all read together yung verse 30. Verse 30, sabay-sabay po tayo dyan. Daniel chapter 3, verse 1, Nebuchadnezzar the king made an image of gold, whose height was 60 cubits, and the breadth thereof 6 cubits. He set it up in the plain of Dura, in the province of Babylon. Then the princes, the governors and captains, the judges, the treasurers, the counselors, the sheriffs, and all the rulers of the provinces were gathered together unto the dedication of the image that Nebuchadnezzar the king had set up. And they stood before the image that Nebuchadnezzar had set up. That at what time ye hear the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, dulcimer, and all kinds of music, ye fall down and worship the golden image that Nebuchadnezzar the king had set up. Therefore at that time, when all the people heard the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, and all kinds of music, all the people, the nations, and the languages fell down and worshipped the golden image that Nebuchadnezzar the king had set up.
They spake and said to the king Nebuchadnezzar, O king, live forever. And whoso falleth not down and worshipeth, that he should be cast in the midst of a burning fiery furnace. Then Nebuchadnezzar, in his rage and fury, commanded to bring Shadrach, Meshach, and Abednego. Then they brought these men before the king. Now if ye be ready, that at what time ye hear the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, and dulcimer, and all kinds of music, ye fall down and worship the image which I have made. Well, but if you worship not, ye shall be cast the same hour into the midst of a burning fiery furnace. And who is that God that shall deliver you out of my hands? If it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us out of thine hand, O king. Then was Nebuchadnezzar full of fury, and the form of his visage was changed against Shadrach, Meshach, and Abednego. Therefore he spake and commanded that they should heat the furnace 7 times more than it was wont to be heated. Then these men were bound in their coats, their hosen, and their hats, and their other garments, and were cast into the midst of the burning fiery furnace. And these 3 men, Shadrach, Meshach, and Abednego, fell down bound into the midst of the burning fiery furnace. He answered and said, Lo, I see 4 men loose, walking in the midst of the fire, and they have no hurt, and the form of the 4th is like the Son of God. And the princes, governors, and captains, and the king's counselors, being gathered together, saw these men, upon whose bodies the fire had no power, nor was an hair of their heads singed, neither were their coats changed, nor the smell of fire had passed on them. Therefore, I make a decree that every people, nation, and language which speak anything amiss against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego shall be cut in pieces, and their houses shall be made a dunghill, because there is no other God that can deliver after this sort. Everybody, verse 30, ready, begin.
Then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego in the province of Babylon. You may all be seated. 3 powerful words from the 3 young Hebrews. Balik po muna tayo dun po sa chapter 2, no? Sa Daniel chapter 2, kung saan makikita po natin na si King Nebuchadnezzar, yung hari po ng Babylon, and this king is a great king in history. Alam natin na si King Nebuchadnezzar ang isa o ang gumawa ng isa sa mga wonders of the world, no? Yung Hanging Gardens of Babylon. At marami po siyang nasakop na mga bansa. Kaya ito po ay isang kilalang figure po in history. And now in Daniel chapter 2, na naginip po si King Nebuchadnezzar na wala pong makapag-interpret. At ang sabi niya, pag walang makapag-interpret ng aking panaginip, i-execute niya ang lahat po ng mga wise men sa Babylon. At ito po ay kasama po doon si Daniel at yung 3 young Hebrews, si Shadrach, si Meshach, at si Abednego. So nanalangin po si Daniel at yung 3 young Hebrews, and God revealed to them the meaning of the dream of the King Nebuchadnezzar. At dahil po sa nangyari po na yon, binigyan po ng posisyon si Daniel sa Babylon, at yung 3 young Hebrews ipinadala sa isang probinsya ng Babylon, at doon po ay binigyan din po sila ng posisyon. So eto ngayon, we pick up that story from Daniel chapter 3, coming from Daniel chapter 2. In Daniel chapter 3, maintindihan natin na hindi po kasama ng 3 young Hebrews si Daniel, kaya nawala ng konti si Daniel dun sa story. At dito po sa chapter 3, makikita naman po natin na sila po ay mga officials na po sa isang probinsya po ng Babylon. And now, we see here the story na si King Nebuchadnezzar, naglagay po siya ng isang golden image. Nag-set up po siya ng isang Diyos-Diyosan na sasambahin po ng lahat ng kanyang nasasakupan. And this is a perfect strategy to unite all the people. Kasi marami siyang nasakop, iba-ibang nations, iba-ibang mga lingwahe. In fact, yung mga Babylonians, iba sa mga Chaldeans, iba sa mga Jews. At ang ginawa po niya, nag-set up po siya ng golden image para ma-unite po yung lakat po ng mga tao under his leadership or kingship. So, makikita po natin, no? Bigyan ko muna po kayo ng ilang pong mga verses po, no? Sa Daniel chapter 2, verse 48 to 49, verse 49 po lalo, then Daniel requested of the king, and he set Shadrach, Meshach, and Abednego over the affairs of the province of Babylon, but Daniel sat in the gate of the king. Pagdating po sa verse 1 ng chapter 3, Nebuchadnezzar the king made an image of gold whose height was 60 cubits, and the breadth thereof of 6 cubits. He set it up in the plain of Dura in the province of Babylon. Then Nebuchadnezzar the king sent to gather together the princes, the governors, and the captains, the judges, the treasurers, the counselors, the sheriffs, and all the rulers of the provinces to come to the dedication of the image which Nebuchadnezzar the king had set up. At ang sabi po ng hari, no? Ang sabi po ng herald rather, nung hari, may nag-announce sa verse 4, O people, nations, and languages, that at what time ye hear the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, dulcimer, and all kinds of music, ang kailangan po nilang gawin, pag nakarinig po sila ng musika, they have to fall down and worship the golden image na sinet up po ni King Nebuchadnezzar. Ito po yung catch. Kapag hindi ka nagpatira pa doon sa golden image na yon, ibubulid ka right there and then at the same hour, ibubulid ka sa burning fiery furnace. Sa mga tanong po, yung furnace po, parang ang Tagalog po niyan, pugon. So ilalagay ka sa nagbabagang, hindi nga tama yung Tagalog to, yung Filipino term eh. O, hulno, di ba? O, kasi pugon, maliit lang yata po yun eh, no? Hulno, na hindi lang nga nagbabagang, nag-aapoy na hulno. Parang ganun po. Pastor po, ipakicorrect na lang po kung ano pong tamang. Basta parang ganun. Sobrang init, in short, no? Sobrang init po ng kaparusahan at lahat ng papasok po doon ay siguradong mamamatay. Okay. Now, ang title po ng ating pong message po ngayon, at dito po tayo sa sentro, sa 3 salita
na binanggit po ng three young Hebrews. Marami po silang sinabi, pero may tumatak sa akin na 3 salita na pwede nating i-apply sa ating pong buhay bilang pong mga mananampalataya. Ang sabi po sa verses 16 to 18, sabi kasi ni King Nebuchadnezzar, balik po muna tayo ng konti, no? Ang sabi po ni King Nebuchadnezzar, sa verse 14 muna tayo. Nebuchadnezzar spake and said unto them, Is it true, O Shadrach, Meshach, and Abednego, do not ye serve my gods, nor worship the golden image which I have set up? Take note ha, sa lahat po ng mga wise men na hindi na-interpret yung panaginip po ni King Nebuchadnezzar sa Daniel chapter 2, only Daniel and the 3 young Hebrews, Shadrach, Meshach, and Abednego, gave the correct interpretation of that dream. Kaya ibig sabihin, kilala ni King Nebuchadnezzar si Shadrach, si Meshach, at si Abednego. Sabi po di ba, kapag hindi ka nagpatira pa, right there and then, ibubudid ka doon sa burning fiery furnace. Pero ito, nakita natin, si Nebuchadnezzar hindi agad naniwala. Pumunta muna siya doon sa 3 young Hebrews at in-interview muna, tinanong muna, totoo ba na hindi kayo nagpatira pa doon sa aking sinet up na golden image? Tingnan niyo po yung verse 15. Kayo po magbasa ulit. Verse 15. Ready? Begin. Diyan lang po muna tayo. Ang sabi po ni King Nebuchadnezzar, sige, kung hindi kayo nagpatira pa, take note ang parusa, pag hindi nagpatira pa, pag hindi ka nag-bow down doon sa golden image, burning fiery furnace agad. Pero ang sabi ni King Nebuchadnezzar, sige ganito, kung hindi kayo nagpatira pa, kung ready na kayo magpatira pa, ngayon din, papaano ko? Ipakita nyo na magbabow down kayo doon sa golden image. Binigyan nga ng chance ni King Nebuchadnezzar, yung 3 young Hebrews, na mag-bow down doon sa Diyos-Diyosan. Yung kasunod po, everybody, but if you worship not, ready, begin. Sa totoo lang, habang binabasa ko to, nararamdaman ko yung calmness ni King Nebuchadnezzar. Nararamdaman ko yung gentleness sa kanila ni King Nebuchadnezzar kasi binigyan ng chance sige, kung ready kayo, siguro ang gawin natin, magpatira pa kayo doon sa Diyos-Diyosan. Ngayon, kung hindi kayo magpapatira pa, ilalagay ko kayo sa burning fiery furnace at sinong Diyos ang magtatanggal sa inyo doon? Ito ngayon po. Ang sagot ni Shadrach, Meshach, at Abednego. Verse 16, Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we are not careful to answer thee in this matter. Mamaya, hihimayin po natin yan. If it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and He will deliver us out of thine hand, O King. At ito po yung magiging inspiration po ng mensahe po natin ngayon. Yung 3 powerful words na nanggaling po sa 3 young Hebrews. But if not. But if not, be it known unto thee, O king, that we will not serve thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. Yung kaninang hari na gustong magbigay ng chance, alam niyo po yung nangyari after nilang sumagot sa hari? Verse 19, Then was Nebuchadnezzar full of fury, and the form of his visage was changed. Bigla nagbago yung anyo, no? Ibig sabihin, itsura ni King Nebuchadnezzar. Yung kaninang siguro nakasmile, ngayon galit, namumula sa galit si King Nebuchadnezzar. Sabi niya, Therefore spake and commanded that they should heat the furnace 7 times more than it was wont to be heated. Dapat once lang papainitin yung hulno Pero ang ginawa ni King Nebuchadnezzar sa sobrang galit niya, 7 beses niyong painitin yan. Gusto ko talaga, pati siguro yung kalat-lakatan ng katawan niya talagang masunog. Parang gano'n yung galit po ni King Nebuchadnezzar. Now, gusto kong mag-center tayo doon sa sinabi po ng 3 young Hebrews. 3 powerful words from the 3 young Hebrews. Ready na po ba tayo? First point,
yung tatlong powerful words po na yan, it shows their mindset. Ipinapakita nito kung anong klaseng mindset meron po yung three young Hebrews. Now, ang sabi ng three young Hebrews, we are not careful to answer thee in this matter. Ang ibig sabihin po niyan, parang idea niyan, hindi po namin kailangang i-defend ang aming sarili pagdating po sa bagay po na ito. Ano po ang issue? Idolatry. Ano po ang issue? May sinet up na golden image. Pero ang sabi ng three young Hebrews, hindi po namin kailangang i-defend ang aming sarili sa hindi pagsunod sa kautusan mo o hari. Yan po yung idea nung we are not careful to answer thee in this matter. Ipinapakita ng storya po na ito, ipinapakita po nito yung mindset na meron po yung three young Hebrews that they acknowledge the authority of God higher than the great king Nebuchadnezzar. Kaya nga kanina po, sa introduction natin, gusto ko ipakita sa inyo na si King Nebuchadnezzar is a very famous political figure in history. Marami siyang nasakop, kilala siya, may mga nagawa siyang mga structure. Pero kahit anumang achievements si King Nebuchadnezzar, hindi niya matataasan yung authority ng Diyos. At yun po yung ina-acknowledge po ng three young Hebrews. Their mindset is to obey God rather than men. They chose to obey God rather than men. This is the same principle na tinuturo po sa atin ng mga apostol sa Acts chapter 5 verse 29. Ang sabi po doon, then Peter and the other apostles answered and said, we ought to obey God rather than men. Yan po ang tinuturo po sa atin na ang ating pong susundin, Diyos lagi po sa buhay natin. Kahit po may mga persecutions po tayo, kahit po may mga bagay po sa buhay po natin na naglalayo at nagdidistract sa atin from the will of God, we ought to obey God rather than men. Kaya nga makikita po natin dito, sa uri ng pag-iisip po na meron po yung three young Hebrews, pwede nating makita dito talaga yung stable mindset nila. Yung stable mindset po ng three young Hebrews. Focus po sila sa pagsunod sa Diyos that they don't really need to tell Nebuchadnezzar kung bakit nila kailangang i-disobey yung ungodly command. Even at the point of their death, their mind is stable in trusting God. Marami po mga mananampalataya, mahirapan sa buhay natin, nawawala yung stability na to. Ibig sabihin, unstable. Magkaroon lang ng konting gusot sa ating pong buhay. Magkaroon ng mga problema sa buhay po natin. Nawawala na po yung ating pong pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. Nawa po matutunan po natin from this story na whatever happens in our lives, dapat po nandun po yung trust natin sa ating pong Panginoon. Sila po nasa bingit ng kamatayan. O tingnan niyo po, baka yung katabi niyo malapit na mamatay. Baka nasa bingit na. Sabi mo, magtiwala ka na sa Diyos. Gising, di ba? Kasi alam niyo po, mga kapatid, ayaw ng Panginoon ng unstable ang pag-iisip. James chapter 1 verse 8. James chapter 1 verse 8. Ang sabi po ng Bible, a double-minded man is unstable in all his ways. Kapag ang isang tao, dalawa ang pag-iisip, unstable daw siya sa lahat ng kanyang magiging actions. Ang gusto ng Panginoon, ang focus natin sa Panginoon lang. Ang gusto ng Panginoon sa ating buhay, isa yung ating pong direksyon. Hindi yung dalawa yung ating pong pag-iisip. Ang ibig sabihin, walang doubt dapat sa isip natin. We are fully trusting the authority of God in our lives. Kaya ang nakita ko po dito, yung three young Hebrews, may stability yung mindset po nila. May stable mindset. Nandun talaga yung pagsunod nila sa Panginoon. Kahit pa nasa bingit po sila ng kamatayan. Now, we can also see the spiritual mindset of the three young Hebrews. The spiritual mindset. Tingnan niyo po yung verse 17. Nandiyan pa po ba kayo? Sabi doon, if it be so, ang ibig sabihin po niyan, kasi ang ini-issue ni King Nebuchadnezzar, sinong Diyos ang mag-aalis sa inyo sa burning fiery furnace? In short, hindi naniniwala si King Nebuchadnezzar sa Diyos ni Shadrach, ni Meshach, at ni Abednego. So ang sabi ng tatlo, hindi namin kailangang i-defend
king yung amin pong sarili kung bakit kami nag-disobey. We don't need to explain ourselves. If it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace. Ang ibig sabihin niyan, kung papatunayan sa inyo ng Diyos, hindi ang ibig sabihin nito, wala silang pananampalataya. Hindi ang ibig sabihin nito, nagda-doubt sila. Ang ibig sabihin nito, kung papatunayan ng Diyos sa inyo na totoo siya, i-deliver niya kami from the burning fiery furnace. Sa kanila settled that the Lord is real, that their God is real. Pero sabi ni Shadrach, Meshach, at Abednego, kung bibigyan kayo ng proof, parang ang idea niyan, parang if our God is really real, okay, if our God is real, tas niligtas kami sa burning fiery furnace, there goes your proof. Parang ganun yung idea. Pero ang gusto kong makita nyo dito, yung mas mabigat na salita na binitaw nila, kasunod sa verse 18. But if not, ngayon kung hindi kami iligtas ng Panginoon, be it known unto thee, O King, that we will not serve thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. Tingnan niyo po yung spiritual mindset po na meron po yung 3 young Hebrews. Yung idea ng but if not, it doesn't mean na meron silang doubt na ang Diyos nila ay totoo. It just means that even if God doesn't prove to these people that He is real, then they will still continue to serve God. In short, hindi mo issue kung patunayan ng Diyos sa ibang mga tao na Diyos siya. Ang mahalaga sa'yo, settle ka na siya ang Diyos mo. Yan ang importante po sa buhay po natin. It is not your work for God to prove His reality, His existence to these people. Ang mahalaga sa'yo, totoo ang Diyos. Ang mahalaga, ikaw kumpleto yung pananampalataya mo sa Panginoon. You are fully trusting God. In fact, makikita po natin dito, at ito yung nagustuhan ko po, sa pag-aaral ko po nung 3 words po na binanggit po nila, we can see here na yung words po na yan, it is about 3 young individuals not taking their life for granted. Somewhere along the lines, we see here, they acknowledge God is the owner of their lives. Alam niyo, napakaganda po nito eh. Sa pagbabasa po natin ng salita ng Diyos, makikita natin, just sa mga words po ng 3 young Hebrews, ipinapakita dito that they are not taking their lives for granted. Ipinapakita dito na they are aware ng authority sa buhay nila, walang iba kundi ang Diyos. Sana po makita natin sa buhay natin, bilang mga mananampalataya, na tayo po, hindi natin sinasabuhay yung kung ano tayo, kung sino tayo, kundi kung sino ang Diyos sa buhay po natin. Dapat ang nakikita po sa atin, ang Panginoong Hesus. Ang nakikita po sa buhay natin, ang Diyos. Kasi actually, pag nakita sa atin, ang Diyos sa buhay po natin, matibay na patunay po yan, na totoo po ang ating pong sinasambang Diyos. Kasi ang katotohanan, magtatanong po ang mga tao sa paligid natin, bakit pag may problema ka, nakikita pa rin namin na nandun pa rin yung kagalakan sa buhay mo? Bakit kapag may problema ka, parang ang payapa-payapa mo pa rin? Bakit kahit nakakagalit na yung sitwasyon, kahit gano'n ka-traffic, ganun ka pa rin, compose ka pa rin, hindi pa rin umiinit yung ulo mo. Kasi Christian ako. Kasi totoo yung Diyos ko. Alam niyo po kung ba't nagtatanong yung mga ganong tao? Kasi wala silang Diyos. Yung pagkakakilala nila sa Diyos ay hindi tama. Ngayon, kapag ipinatunay natin sa kanila yung Diyos na meron tayo, makikilala nila yung Diyos at mapapatunayan din nila na totoo pala ang Diyos. If we want to prove that God is real, di ba? Dapat makita rin po sa buhay natin that God is really real. Nakita ko po yung sinabi yung but if not, pinapakita doon na kung hindi man kami iligtas ng Diyos, ang buhay namin galing sa Diyos Kung hindi man kami iligtas, kung mahal na mahal nila yung buhay nila, hindi nila sasabihin yon. Tatanungin ko po kayo, sino ba sa atin dito hindi mahal ang buhay natin?
Sino ba dito, pag tinanong ko, sino ditong gustong mamatay na? Baka may magtaas ng kamay, ah. Masaya mabuhay dito po sa ating pong, di ba, sa mundo. Yung positive sense, ibig sabihin, di ba, lalo na pag nagpe-fellowship tayo, pag sinusulat yung kalooban ng Panginoon, ang sarap po mabuhay. Pag ating pong ginagawa po yung kalooban ng Panginoon sa buhay natin, ang sarap po mabuhay, tama? Kahit may mga paghihirap, kahit may mga temptations, kahit may mga, di ba, pagsubok, pero pag alam natin na ang Diyos ang kasama natin, ang sarap po mabuhay. Itong 3 young Hebrews, sabi na natin, okay lang kung mamatay kami, basta sinunod namin ang Diyos. Paano nila masasabi yon? Kasi po, ganun yung kanilang acknowledgement sa authority ng Diyos sa buhay nila. Alam nila, ang nagbigay ng buhay nila, walang iba kundi ang Diyos. Kaya pwede ba natin sabihin na yung statement na but if not, nagpapakita din ng kanilang acknowledgement and thankfulness sa kanilang buhay na hiram nila sa Diyos. At sana po ang mga mananampalataya, ganun din po ang ating po maging kaisipan. Na sana po i-acknowledge natin ang Diyos sa ating pong mga buhay. That God is the owner of our lives. Ito po ay hindi statement po ng pride. Huwag niyo po siya babasahin ng parang ganito. Ililigtas kami ng Diyos, pero kung hindi, okay lang. Hindi ganun ang pagkakasabi nila. It's a statement of sincere acknowledgement, sense of gratitude, thankfulness to the God who gave them life. Alam niyo po, madaming mga mananampalataya, parang pong may utang lagi sa kanila ang Diyos. Na para bang dapat may gawin ang Diyos sa buhay natin. Na parang may requirement ang Diyos sa buhay po natin na dapat i-deliver. Alam niyo po sa trabaho, di ba? Yung parang pag tayo po empleyado, you are required to deliver items. Parang ganun ibig sabihin, may kailangan ka i-deliver na trabaho. Parang bang ganun ang ginagawa natin sa Diyos na kailangan may i-deliver sa atin na mga di ba? Things ang ating pong Panginoon. Hindi po, wala pong utang sa atin ang Panginoon. Let us learn from the 3 words from the 3 young Hebrews na whether life or death, blessing or problems, hindi required ang Panginoon to give us anything. Ulitin ko po, hindi required ang Panginoon to give us anything. But praise God, because of His grace, we have the power to become the sons of God. Yung power doon ay right. Nagkaroon tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. We became joint heirs with the Lord Jesus Christ. Sabi ko, di ba? Walang karapatan, hindi required ang Diyos to give us anything. Pero we can come boldly into the throne of grace. Bakit? Because of His grace. Biyaya pa rin niya. Kaya nga yung sinasabi natin, yung mga pangako niya, pangahawakan natin. Kasi sa nature ng Panginoon, tutuparin niya yung mga pangako niya sa atin. Yung mga pangako na yan, hindi natin hiningi sa Kanya, kundi freely pinangako niya sa atin. Grace po yun. Biyaya ng Panginoon. We don't deserve those things. So even though God is not required to give us anything, but because of His gracious heart, di ba po, tayo po nakaka-receive ng mga biyaya sa Kanya. Tayo po nakaka-receive ng mga pangako niya. Wala pong utang ang Diyos sa atin. Pero ang prinsipyo po, if you stand for God, God will stand for you. Kaya nga yung labor natin, lahat po ng ating paglilingkod sa Panginoon, it will never be in vain. Kasi ang Kanyang pangako, di ba, hindi niya kakalimutan ang lahat ng ating ginagawa para po sa Kanya. Kaya sana makita po natin, no, yung mindset po ng 3 young Hebrews, ma-adapt din po natin. Na kahit tayo pagpalain ng Panginoon o kahit tayo idaan ng Panginoon sa problema o pagsubok, sana nandun pa rin yung pagtitiwala natin sa Panginoon, yung trusting natin sa Panginoon, nandun pa rin po. Amen? Yung 3 powerful words, it shows their mindset. Point number 2, it also shows their mission. And their mission is to raise God's name even at the face of death.
Ang misyon po nila ay papurihan po ang ating pong Panginoon. It is not a conditional mission. Pangalawa, it is not a compromising mission. Hindi po siya conditional. Bakit? Pag nakita nyo po, sabi nila dito, if it be so, kung papayagan ng Panginoon, ililigtas siya kami sa burning fiery furnace. Pero kung hindi niya kami ililigtas, hindi pa rin kami sasamba sa mga Diyos-Diyosan. It's not a conditional mission. Walang A or B. Walang plan A or plan B. Hindi sila magbaback down. Kaya sinasabi nila kay King Nebuchadnezzar, whatever happens to us, we will not serve your idols. Ganun po katibay yung mission nila sa isip po nila. And their mission is to obey God and to praise God's name. Alam niyo po, sa buhay po natin, sana ang nakikita po talaga is maitaas yung Panginoon sa buhay po natin. Christians, tayo po ay nasa isang misyon. And it's not a conditional mission. Lahat tayo dapat ginagawa po yun. How can we praise God? Katulad po ng triyang Hebrews. Mapupupurihan mo ba ang Panginoon kung luluhod ka sa mga idols ng buhay mo? Sa pinapakita dito sa storya, literal na golden idol. Pero sa pagtuturo po sa atin ng ating mahal na bishop, ang idolatry, pwede ring trabaho mo, pwedeng isang tao sa buhay mo, yung crush mo, pwedeng maging idolatry yan. Yung mga nilalagay mo sa taas na dapat nandun ang Diyos, ang pera, pwedeng maging idol yan. Ang kamunduhan, pwedeng maging idol po yan ng buhay niyo po. Lahat ng bagay na dapat nandun ang Panginoon, pero inilagay mo doon yung isang bagay po na yon, idolatry po yan. Hindi lang ito dahil tututukoy na isang golden image or isang wooden image, hindi lang po dyan nakakonfine yung idolatry. Minsan pati school mo, pwede maging idolatry yan. Lalo na kung mas inuuna mo yan kaysa sa gawain o sa pagsamba sa Panginoon. Kung yung trabaho mo ay mas nauuna at mas importante kaysa sa pagsamba sa Panginoon, idolatry po yan. Kung yung family mo mas nauuna kaysa sa pagsamba sa Panginoon, idolatry po yan. Tatandaan nyo po, ang lahat ng meron po tayo, bigay po yan ng Panginoon. Kaya nakakaya naman sa Panginoon kung itataas mo yan kaysa sa nagbigay. Sino nagbigay ng pamilya natin? Walang iba kundi ang Panginoon. Kaya hindi dapat mauna yung pamilya natin kaysa sa Panginoon. Sapagat Panginoon ang nagbigay ng ating pong pamilya. Kaya nga ang pamilya, dinadala dapat sa church. Amen? Ganon din po ba yung trabaho na dinadala din po sa church? Hindi po. Ang trabaho, iwanan mo naman sa bahay. O iwanan mo dun sa workplace mo. Kaya nga trabaho, yan eh. Pag trabaho, dun lang yan sa place ng work mo. Kaya nga ang trabaho dapat may boundaries po. Bakit po nagkakaroon ng mga heartaches, yung mga anak o yung mga asawa? Kasi minsan nasa family time na, trabaho pa rin ang nasa isip. Mga kapatid, dapat may mga boundaries po tayo. Pag school, school lang. Pag trabaho, trabaho lang. At kapag pagsiserve na sa Panginoon, dapat yan ang nauuna po sa atin. We can praise God in many aspects in our lives. Ano po? Una, pwede sa singing. Sa ating pong pag-aaway, sana napapapurihan po natin ang Panginoon. Ang problema po ngayon, ang mga inaawit po natin, yung mga bagay na hindi nakakalugod sa Panginoon. Meron ngayong kumakalat po na awitin na pag pinakinggan nyo, napaka-brutal. Pag nag-TikTok kayo, puro gano'n yung tunog. Minsan yung mga young people natin, baka sa ulo pa po yan. Ayoko nang banggitin, baka mamaya pakinggan nyo. Pero ang isa sa line doon, gagawin kitang adobo. Tingnan nyo yung anong klaseng ano, pati yung paborito kong ulam, sinasalaula. Mga kapatid, huwag kayong makikinig ng mga ganyang musika, ha? Pang-diablo. Dapat sa ating pong pag-awit, ang misyon natin, mapapurihan ang Panginoon. Kaya kahit umaawit din po tayo dito, umaawit po kayo dyan sa inyong mga upuan, ang misyon nyo po, itaas ang pangalan ng Panginoon. So, hindi lang ito sa pag-awit ng mga hindi nakakalugod sa Panginoon. Kahit yung mga awiting nakakalugod sa Panginoon, i-make sure mo na ang mission mo is to praise the name of God. Hindi para makapagpasikat tayo sa tao. Hindi para, minsan kasi nag-congregational singing, para lang ma-mouth mo yung words.
hindi mo pa rin pinipraise yung Panginoon. Kasi wala naman doon yung puso mo. So we can praise God through singing. We can also praise God through sharing. Isa sa mga mapapapuri sa Panginoon, yung kapag tayo po ay humahayo at nagbabahagi ng salita ng Panginoon. Kaya nga, praise God, noon, mandami pong mga members na nagme-message sa akin na talagang nagkakaroon sila ng heart for soul winning. At hindi po ako magsasawa, sabi niyo, si Pastor Norman, lagi na lang soul winning, lagi na lang sharing. Eh, syempre, yan yung main thing. Yan yung kailangan po natin gawin. Yan po yung mission natin. It's not a conditional mission. It's not just for any specific individual here in our church. It's for everybody. Lahat po tayo dapat nagso-soul win. We have to do our part in sharing the Word of God. Kung hindi mo kayang humayo at mag-invite tayo ng visitors para sila makapakinig dito ng salita ng Diyos. So, we can praise God's name through singing, through sharing, and through serving. Sa paglilingkod natin sa Panginoon, napapapurihan po natin ang Panginoon. Kaya nga makita nyo po, no, kahit nasa bingit ng kamatayan, ang 3 young Hebrews, hindi sila magpapatira pa doon sa idol po na yon. Kasi it's their service and obeisance to God na sila po ay sasamba lamang sa Diyos na totoo. We are aware na ang sinasamba natin, Diyos na totoo. Kaya dapat ang pagsamba po natin, totoo din po sa puso natin. It's not a conditional mission. It's not a compromising mission. So make sure po natin na walang aagaw po sa ating pong paglilingkod sa Panginoon. Walang aagaw po sa ating pong pagsamba sa ating pong Panginoon. Kaya nga sabi po ng New Testament, di ba? Whether you eat or drink, do all to the glory of God. Kahit uminom ka, kahit kumain ka, at kahit anong gawin mo, dapat lahat ng yan ay magbibigay ng glory po sa ating pong Panginoon. Sabi niya, but if not, it shows their mission, which is to really raise the name of God, to please no one but the Lord. Yan po ang mensahe, powerful na salita po na yan. Kasi yung una sabi kung ililigtas kami ng Panginoon, di ba, kung totoo ang Panginoon namin, ililigtas kami ng Panginoon. Pero kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami sasamba. Hindi sila nagmamalaki. Hindi wala silang pride. Hindi pride yung pinapakita po nila. Ang pinapakita po nila, yung stability ng mind po nila, yung spirituality po nila, at ang pinapakita po nila, ng mission po nila to praise God's name is not conditional nor compromising. Last point. 3 powerful words from the 3 young Hebrews. But if not, it shows their mindset. It shows their mission. And it shows their motivation. Walang ibang motivation ang 3 young Hebrews, kundi yung pananampalataya nila sa ating pong Panginoon. Kaya makita po natin una, yung confidence nila sa Panginoon. Their confidence in God. Naisip ko lang po, no, ang sabi po nila, if it be so, our God whom we serve, no, ay papalayain sila o ililigtas sila from the burning fiery furnace. Yung part na yon, statement of faith. Pero it's a statement of even greater faith, yung sinabi nilang, but if not. Kasi pag inisip natin, pag inisip po natin, no, kung hindi sila ililigtas ng Panginoon sa burning fiery furnace, anong mangyayari po sa kanila? Ano po mangyayari? Masusunog. Mabubuhay po kaya sila? Hindi po. In fact, yung mga nag-prepare ng burning fiery furnace, palapit pa lang sila, mga naghimatayan na sila, namatay na agad sila. So, nung binabasa ko ito, sabi ko, paano sila magkakaroon ng chance or choice to serve or not serve kung hindi naman sila mabubuhay sa burning fiery furnace? How can they serve or not serve if they will not be rescued anyway? It means that they are confident in the God that they have. It means that they are confident that they will stay alive. Alam niyo po, yung mga words po na yan, na sinabi po ng 3 young Hebrews, yung but if not po na yan,
those words are useless kung hindi natin maintindihan yung motivation po nila. They believe that God would save them. And that is faith. Yan po ang pananampalataya. Habang hindi pa po natin natatanggap yung ating pong mga pinapanalangin, we believe that we will receive them. And if we don't receive them, we believe that it is His will. Yan po dapat ang motivation po natin. Pag tayo po may hiningi sa Panginoon, manampalataya tayo, maniwala tayo na ibibigay sa atin ng Panginoon. But if not, it is His will. Kung hindi ibigay sa atin ng Diyos, huwag kang magtatampo sa Diyos. Sabi natin sa first point natin, walang utang sa iyo ang Diyos. Ang buhay mo utang sa Diyos. Ang kaligtasan mo, biyaya ng Diyos. Wala tayong may pagmamalaki sa Diyos. Praise God, because of His grace, we are joint heirs with Christ. That we can come boldly to the throne of grace. Pero ang katotohanan po, na kapag may mga bagay sa buhay natin na ating pong hiningi at hindi binigay ng Panginoon o hindi pinanintulutan ng Panginoon, huwag kang magtatampo sa Panginoon. Bakit po? Wala kang karapatan. Wala tayong karapatang magtampo sa ating pong Panginoon. Kasi kapag hindi niya binigay sa atin, ibig sabihin kalooban po yun ng Panginoon. Pag meron tayong mga mahal sa buhay, na sana Panginoon, pagalingin niyo sila. Pero kinuha sila sa atin ng Panginoon, huwag tayong magtampo sa Panginoon. Bakit? Yang buhay na yun, hiram din niya sa Panginoon. Yang buhay na yan, kung kinuha ng Panginoon, kalooban yan ng Panginoon. Sometimes God allows things to suffer. Sometimes God allows us to suffer. Sometimes He don't understand. Pero tatandaan po natin, He knows what is best for us. Alam lagi, di ba sabi natin, yung alam ng mga magulang, yung best para sa mga anak niya. Alam ng Diyos kung anong best para sa'yo. Amen? Kaya makita po natin yung motivation nila kung bakit nila nasabi, but if not, because nandun yung confidence nila sa Panginoon. At makikita po natin from verses 19 to 30, doon natin ma-appreciate lalo yung 3 powerful words na yan. Dahil nakita natin yung calmness nila, yung pagiging kalmado nila sa harapan ng Diyos. Their calmness in God. Verse 19, Then was Nebuchadnezzar full of fury, and the form of his visage was changed against Shadrach, Meshach, and Abednego. Therefore he spake and commanded that they should heat the furnace 7 times more than it was wont to be heated. 7 times pong pinainit yung furnace. And he commanded the most mighty men that were in his army to bind Shadrach, Meshach, and Abednego, and to cast them into the burning fiery furnace. Nowhere in these verses na nakita po natin na biglang nag-change ng mind yung 3 young Hebrews. Nowhere in this verse nakita natin na nag-iiyak yung 3 young Hebrews. Verse 21, Then these men were bound in their coats, their hosen, and their hats, and their other garments, and were cast into the midst of the burning fiery furnace. Makita po natin na dahil po sa sobrang init, kahit po meron po silang mga protective garments, sa verse 22, sila po ay mga namatay. Yung mga may hawak kay Shadrach, Meshach, at Abednego. At nung nandun na po si Shadrach, si Meshach, at si Abednego in the midst of the burning fiery furnace, nagulat po yung hari. He was astonished, and he rose up in haste and spake, and said unto his counselors, Did not we cast 3 men bound into the midst of the fire? They answered and said unto the king, True, O king. He answered and said, Lo, I see 4 men loose, walking in the midst of the fire, and they have no hurt. And the form of the 4th is like the Son of God. Then Nebuchadnezzar came near to the mouth of the burning fiery furnace and spake and said, Shadrach, Meshach, and Abednego, ye servants of the Most High God. In-acknowledge ni King Nebuchadnezzar. Totoo pala yung Diyos nila. Sabi niya, Come forth and come hither. Then Shadrach, Meshach, and Abednego came forth of the midst of the fire.
And the princes, governors, and captains, and the king's counselors being gathered together, saw these men upon whose bodies the fire had no power, nor was an hair of their head singed, neither were their coats changed, nor the smell of fire had passed on them. Tingnan niyo po yung naging impact kay Nebuchadnezzar. He said, "Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who hath sent his angel and delivered his servants that trusted in him, and have changed the king's word, and yielded their bodies." They were brave to change the king's word. They were brave to yield their own bodies para huwag sambahin yung Diyos-Diyosan at tanging Diyos lamang na totoo ang sasambahin nila. Anong sabi ng hari? Verse 29, kayo po magbasa. Everybody, ready, begin. There is no other God that can deliver after this sort. Kanina ang tanong niya, sinong Diyos ang magliligtas sa inyo sa burning fiery furnace? Ito na ngayon yung sagot. Walang ibang Diyos na magliligtas sa inyo sa burning fiery furnace, kundi yung totoong Diyos na nasa kalangitan. Ang Diyos ni Shadrach, ni Meshach, at ni Abednego. Wala palang, alam niyo, walang tapon. Yung kanila pong pagiging matapang. Yung pag-stand up nila para sa Diyos. Pero kahit po ganun yun, nakita po natin sa kanila pong mga words, na kahit hindi sila iligtas ng Panginoon, hindi magbabago yung kanilang desisyon to stand up for God. Hey Christians, kahit ano pang mangyari sa buhay po natin, make sure that you are living as a Christian. Make sure that God is the center of your life, and that God is evident in your life. Huwag mong ikakahiya ang Diyos na meron ka. Sa school, ipakita mong Kristiyano ka. Sa trabaho, ipakita mong Kristiyano ka. Sa pamilya, ipakita mong Kristiyano ka. We are Christians, and we have to live as Christians. Of course, yung positive idea, be proud na tayo po'y anak ng Diyos. Bakit ipapakita na mahihiya tayo mag-pray? Pag nasa labas, yung bang sabi nga nila, di ba, mahulog lang yung panyo, pagkatapos ay nakapag-pray na ng pagkain. Sa school nyo, huwag tayong mahihiya mag-pray. Huwag tayong mahihiya mag-soul win. Ganon din po sa trabaho po natin. Ang ikahiya po natin yung ginagawang kasalanan. Pero pagkabutihan at kalooban ng Panginoon, huwag na huwag po nating ikakahiya yan. Tingnan nyo po yung nangyari po. Verse 30. After all of these things, yung nakakatakot po na bingit ng kamatayan, then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego. And that's the price of standing for God. The price of standing for God, blessings come afterwards. Kung dumadang ka sa pagsubok sa buhay mo, pagdaanan mo yan, nang may pananampalataya, hayaan mong ang Panginoon ay kumilos sa buhay po natin. At hintayin po natin yung deliverance ng Panginoon. But if not, God will still be praised in my life. Sa ating po pagtatapos, itong tatlong powerful words na napag-aralan po natin, yung but if not, it can be powerful when we're going through our problems and persecutions. Pag may problema, yes, hingi tayo sa Diyos ng solusyon. Pero bigyan natin ng space ang Panginoon para kumilos. Sometimes kasi yung idea ng solution natin ay iba sa solution ng Panginoon. Because His thoughts are higher than our thoughts, and His ways are higher than our ways. Sometimes ito yung gusto natin puntahan, pero ayaw ko papuntahin ng Diyos dyan. Makinig ka. Makinig po tayo. Sometimes we ask God, bakit Panginoon, ito yung pinagdadaanan ko? Eh kung gusto kang padaanin ng Panginoon dyan, magtiwala lang po tayo. Again, sometimes our ways, our solutions are different from God's ways and solutions. So mas mabuti po na magtiwala po tayo sa Panginoon.
Yes, ask God na masolve yung ating po mga problema. Ask God to strengthen us during persecutions. Pero tatandaan po natin, magtiwala po tayo kung paano po tayo papalagpasin ng Panginoon doon. These 3 words can also be powerful in provisions. Yung mga provisions po natin sa buhay po natin, yung mga ina-ask po natin, pinagpe-pray po natin. Tatandaan nyo po, hindi lahat ng pinagpe-pray po natin, kalooban ng Panginoon. Kaya nga pinagpe-pray po tayo sa kalooban ng Panginoon. Kasi kung lahat ng pinagpe-pray po natin, ibibigay ng Panginoon, baka mamaya, pati yung mga pinagpe-pray natin, makasasama pala sa atin. Hindi magbibigay ng Panginoon na ikasasama natin. Ang lahat ng ibibigay ng Panginoon, ikabubuti natin para sa kabutihan po natin. Lord, bigay mo sa akin kasi pogi po talaga siya eh. Yung pala, sira ulo. Oh. Kung binigay ng Panginoon yan, sabi mo sa susunod, Lord, bakit mo siya binigay sa akin? Sira ulo pala siya. Sabi ng Panginoon, kasi hiningi mo eh. Minsan yung pinagpipray natin, kaya hindi binibigay ng Panginoon yan, yung pala kasi, hindi para sa'yo. Lord, bakit ang tagal-tagal na, wala pa rin akong, jowa, di ba? Bakit hanggang ngayon, hindi ko pa rin mahanap yung Mr. Right o Miss Right ko? Kasi baka kasi ang kalooban ng Panginoon, di ba? Maging single ka habang buhay. Kung yun ang kalooban ng Panginoon, pagtiwalaan mo ang Panginoon. Kaya siguro magandang prayer, Lord, ibigay niyo po sa akin yung lifetime partner. But if not, yan dapat ang prayer. But if not, patuloy po akong maglilingkod sa iyo. Hindi yung kapag hindi binigay ng Panginoon, hindi na ako magsaserve sa iyo, Panginoon, kasi di mo binigay sa akin. Panginoon, bigay mo sa akin yung trabaho na ito. Pero pag hindi binigay ng Panginoon, Panginoon, ba't di mo binigay sa akin? Di na ako mag-church, di na ako magsaserve. Wala kang karapatan magtampo sa Diyos. Naintindihan po natin yung konsepto po ng mensahe? But if not, I will still continue in the Lord. At alam niyo po, even in our promotion, powerful pa rin po yan. Kasi kapag napagdaanan natin ang mga pagsubok sa buhay po natin, hindi pwedeng walang pagpapala galing sa Panginoon. Ang buhay po, hindi pwedeng, ang buhay ng isang mananampalataya na sumusunod sa kalooban ng Panginoon, hindi puro down yan. Kasi lahat po ng ating mga down moments, nag-lead po yan to our up moments. Ang ating pong mga pagsubok, ang ating pong mga paggulong sa buhay, ang kasunod po niyan, panapagdaan natin, yung pagpapala ng Panginoon. Tingnan niyo po si Job, lahat pinagdaanan po niya ng mga pagsubok, yung mga temptation, ano pong kapalit po nun? Nung nalagpasan niya po yun, pinagpala siya ng Panginoon ng mas maraming pagpapala pa po kaysa yung unang pagpapala po sa Kanya. Kaya nga maganda po na ang ating pong maging prinsipyo, katulad ng prinsipyo din po ni Job, halos pareho po eh. Ang sabi po ni Job, di ba, naked came I out of my mother's womb. Di ba, sabi po ni Job, the Lord hath given, the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. That is the same principle ang sinasabi po ng 3 young Hebrews na kung papatunayan ng Panginoon sa inyo, iniligtas kami sa burning fiery furnace. But if not, we will still serve God. We will still praise the Lord. Ganun po yung prinsipyo. Nasa pagpapala ka, nasa hindi ka pagpapala, dapat papurihan mo pa rin ang Panginoon. Mga kapatid, bago natin tapusin ang mensahe, always give space for God to act on His will. Huwag natin papangunahan po ang Panginoon sa buhay po natin. Just trust and obey. For there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Tayo po tayong lahat. Let's all stand. Para po sa ating pong bisita, may siguro isang counselor po na pwede pong siguro po sa taas na lang po. Sharon, opo. At sa ating pong lahat po dito, nawa po naging malinaw po sa atin ang mensahe at nabigay po sa atin ng encouragement ang mensahe po na ito. If we want things to be accomplished in our lives, sana makita natin yung prinsipyo ng katulad ng pinapakita po ng 3 young Hebrews. Na hayaan mo ang Panginoon ang mag-decide. Hayaan mo ang Panginoon ang kumilos sa buhay mo. Huwag nating didiktahan ang Panginoon sa kahit ano pa.
Hayaong Panginoon ang mag-direct sa atin kung saan po tayo lalakad. Ang kailangan mo lang gawin, panindigan palagi ang Panginoon. To stand always for God, to obey the will of the Lord. Hindi masamang manghingi sa ating pong Panginoon. Pero hayaan nyo po, Panginoon, ang Panginoon ang kumilos para po matupad po yung ating pong mga desires. Kung kalooban po niya, yan po dapat nating hingin, kung kalooban po ng Panginoon. Yan ang dapat nating panalangin po palagi. At kung kayo po ay kinausap po ng Panginoon sa umaga po na ito, binubuksan po natin ang altar ng Panginoon. Sa bawat pong pagdadaan natin sa buhay po natin, nawa ma-realize natin the reality of life. Dadaan ka talaga sa pagsubok, sa persecution, sa heartaches. Pero hindi yan rason para magtampo ka sa Diyos. Hindi yan rason para umalis ka sa serbisyo. Hindi yan rason para iwanan mo ang Panginoon. Get the principle of the 3 young Hebrews. Sila po matindi. Bingit ng kamatayan. But if not, they will still serve God. But if not, they will still praise God. But if not, they will continue in the will of God. Kamusta po tayo mga kapatid? Baka konting pagsubok lang. Ayaw mo nang maglingkod sa Panginoon. Baka konting pagsubok lang. Nangihina na tayo. Ayaw na natin mag-pray. Ayaw na natin mag-worship sa Panginoon. Ang Diyos ang may-ari ng buhay natin. And He will always be faithful in His promises. Kailangan mo lang mag-trust. Kailangan mo lang mag-obey. Dear Father in heaven, we thank you, Lord, for this message. A message, Lord, that tells us to stand up for you because you have been always there for us. Panginoon, alam po namin sa mga pagsubok, sa mga problema, hindi mo kami iiwan, Panginoon. You will never leave us, O God. At salamat, Panginoon, dahil nandun palagi ang presensya mo. Kahit sa mga times na unfaithful po kami, sa mga times, Panginoon, na nakakalimot po kami, sa mga times na discouraged po kami, Panginoon. At tila ayaw namin lumapit sa iyo, Panginoon, nandyan pa rin po kayo, bukas ang iyong pandinig, Panginoon, dinidinig po ang amin po mga saloobin. At kapag kami, Panginoon, lumapit, humingi ng tawad, nandun po, bukas pa rin po, Panginoon, ang iyong kapatawaran para po sa amin. Yung mercies niyo po, Panginoon, they are new every morning. You are always faithful in our lives, O God. Kaya, Panginoon, you deserve our faithfulness. You deserve our trust. You deserve our obedience, O God. Sana, Panginoon, huwag mangyari po sa buhay namin na magkakaroon kami ng tampo sa inyo. Sapagkat wala kaming karapatan. Dahil napakabuti niyo po, Panginoon, sa aming pong buhay. Even in our darkest times, you are still good, O God. Even in our darkest moments, you are there, Lord, guiding us. Nawa, Panginoon, kapag po kami dumaan sa mga pagsubok ng buhay, ay lagi namin maalala na manindigan, Panginoon, at humapit sa iyong mga pangako. Dahil tutuparin niyo, Panginoon, ang mga pangako niyo po. But if not, Lord, kung di namin ma-receive, Panginoon, yung mga desired naming solusyon or desired naming mga blessings, we will trust, Lord, that it is your will, O God. And your will is the best for us. Panginoon, kung meron man, Panginoon, mga desire, mga hinihingi, Panginoon, yung mga anak, dito po sa harapan, lalo, Panginoon, na nananalangin po sa inyo. Pakinggan niyo po sila, Panginoon, at dalihin niyo po, Panginoon, sila sa kalooban niyo po. Kung ano po ang kalooban niyo, Panginoon. Kung ano man, Panginoon, ang kanilang mga dinidesire, Panginoon. Nawa, Panginoon, ituon po ito, Panginoon, sa iyong kalooban. Kung ano po ang kalooban niyo, Panginoon. Kung ano po ang loloobin niyo, Panginoon, ay yun po ang amin po magiging kasayahan. Ang amin po magiging kagalakan, Panginoon. Lord, wala nawa ang mag-alis sa amin
sa papuri at paglilingkod po sa inyong pangalan. Nawa, Panginoon, lagi pong maging kalugod-lugod ang aming pong mga buhay sa inyo pong harapan. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka po namin sa Espiritu at katotohanan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen po. Habang kayo po pabalik sa inyo pong mga upuan, sige po, maaari po muna kayong umupo. At salamat po sa mga kasama po natin sa online. At this time po ay puputulin po muna natin yung ating pong online streaming. At tayo po ay may pag-uusapan lang po muna